Isang PBA import daw na palaging naglalasing at nag-good time lamang ay baka palitan na. Ayon doon sa mga reports na lumalabas, itong import ng Phoenix Fuel Masters na si James Dickey ay malamang ay tanggalin na. Nalagay sa balita recently ito si James Dickey dahil doon sa hindi niya paglalaro doon sa huling game ng Phoenix Fuel Masters. Sinabi ni Dickey na meron daw siyang sprained ankle pero ayon dito kay Coach Charles Chu, hindi naman daw tumalada at kung gugustuhin talaga ni Dickey ay kakayanin nito na maglaro. At dahil dito, natalo ang Phoenix at natambakan pa at very crucial pa yung game. Ngayon, ang isa pang lumalabas na balita, meron daw isang import na palaging pag-good time lamang ang inaasikaso at pagpaparty kahit na merong laro yung kanyang koponan. At parang ang tinutukoy doon ayon sa mga reports ay itong ang import ng Phoenix na si James Dickey. Kaya nga ngayon ito raw ay papalitan. Regardless kung si Dickey nga yung sinasabing import na puro party lamang ang inaatupag, malaki pa rin ang tsansa na papalitan ito ng Phoenix kahit hindi siya ay yung tinutukoy sa mga reports dahil hindi raw nagustuhan ng management yung ginawa nito na hindi paglalaro noong kinakailangan siya ng Phoenix kontra sa Converge Fiber Xers. So tignan natin kung ano ngayon ang gagawin nitong Phoenix Fuel Masters, lalo na talagang iniintay ng mga tao yung magiging performance sa Phoenix dahil syempre medyo mataas-taas ang expectation sa kanila lalo na at bago nga yung kanilang coach na si Charles Chu. So masusubukan talaga dito yung commitment ng Phoenix na manalo kung magpapalit sila ng import. Yun nga lang medyo crucial na stage to, no? Na naghahapol sila dito sa darating na playoffs lalo at baka makakalaban pa nila itong San Miguel na nag-aabang din at gustong makapasok dito sa playoffs. So medyo magiging matindi yung desisyon ng Phoenix kung papalitan nga nila itong kanilang import. At yan naman talaga yung kinakailangan gawin ngayon itong Phoenix dahil medyo tagilid yung lugar nila sa team standings. Samantala naman nagbabala si Chris Ross sa mga ibang teams ng PBA na regardless daw kung ang San Miguel ay merong twice to beat o hindi, magiging maganda yung kanilang lagay dito sa playoffs at confident sila doon sa kanilang chances manalo. Medyo nag-struggle si Benny Boatwright sa game kagabi, no? Pero ayon doon sa mga reports, nag-a-adjust pa raw doon sa humidity o sa init ng panahon si Boatwright kaya hindi maganda yung laro niya. Kung sa bagay, sobra talaga init, no? Kaya hindi nakapagtataka na isang import katulad ni Boatwright na sanay sa mga malamig na lugar ay medyo naninibago pa. Pero asahan natin na sa mga susunod na games makapag-adjust na to si Boatwright at medyo maganda yung magiging laro nito. Kaya sa ngayon itong San Miguel Beermen ay ready na raw talaga dito sa gagawin nila na mga moves para dito sa playoffs. Ang sinabi ni Chris Ross, kahit na wala silang twice to beat advantage, pag nakapasok sila sa playoffs at walang injuries, maganda ang magiging laro nila. Ayon dito kay Ross, gusto lang niya siguraduhin na magkakaroon sila ng mas magandang tsansa dito sa playoffs lalo na at naghahanap sila ng scoring. At sabi niya dahil nga ito si Boatwright ay pamilya na doon sa laro ng SMB, hindi na sila magkakaroon ng problema pagdating dito sa import. Alam natin palaging yan ang problema ng SMB pagdating ng Commissioner's Cup at Governor's Cup. Pero ngayon nandito na si Benny Boatwright, mukhang solve na yung problema ng San Miguel sa import at siya na ang magiging resident import nila. Kaya nga maganda to para dito sa San Miguel Beermen. At yan talaga yung plano ngayon ng SMB na gawin, no? Na resident import si Benny Boatwright at dahil dyan confidence si Chris Ross na kahit sino makaharap nilang team ngayon dito sa PBA semifinals o quarterfinals ay maganda magiging laban ng San Miguel. Tignan natin kung ano ang magiging approach ng ibang mga teams dito, no? Kung susubukan talaga nila na iwasan itong SMP dahil medyo mabigat yan nakakalaban sa ngayon. Medyo minamalas itong Reynolds yan ni Rasto Painters. Number 1 sila sa team standings pero nadali na mga injury. Itong kanilang rookie na si June Roque ay nagkaroon ng ACL so out for the season na to. At itong si Felix Lemeti nagkaroon din ng partial ACL at hindi na siya makababalik ngayong conference. So tatlong player na yung wala dito sa Reynolds yan ni Rasto Painters. At pati yung center nila sa skit na to nagkaroon ng knee injury at out for the season na rin. So medyo dumarami na yung mga napipilayan dito sa Rain or Shine. So yan ang problema ngayon dito sa Elasto Painters. At marami nagsasabi na siya talaga inyong magiging isa dito sa mga factors na magpapa-apekto sa ROS. Alam natin kasi ang laro ng Rain or Shine Elasto Painters ay takbuhan talaga. So marami nagtatanong ngayon kung yung bang run and gun na ginagawa nitong Rain or Shine Elasto Painters, yan ba ang dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng mga injuries, napapabilis yung wear and tear.
Sa tingin ko hindi naman 'no, dahil itong rain or shine nila Stupentes maraming mga players na ginagamit so hindi nabababad yung mga starters nila. Actually wala ngang starters itong rain or shine dahil bawat game ibang starting 5 ang ginagamit ni Coach Yeng Giao. Kaya kinakailangan lamang talaga siguro na pagandahin pa yung kondisyon 'no, at may halo na rin parang malas 'to dahil tatlong players mo ay nagka-ACL 'no. Sa tingin ko walang kinalaman yung mabilis na takbuhan na tempo ng rain or shine at nagkataon lang talaga na nadali ng ACL yung mga players nila. Ang maganda naman kasi dito sa rain or shine dahil dun sa sistema ni Coach Yeng lahat ng players na ipasok niya ay may kumpiyansa. At dahil dito maganda yung kanilang nilalaro at nabibigyan sila ng pagkakataon talaga na manalo at ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. Kaya nga itong si Coach Yeng Giao sigurado na maganda ang ilalaro niya dito sa semifinals at quarterfinals dahil alam niya na magkaka-contribution siya mula sa kahit sino player na ipasok. Merong mga players daw ngayon ng PBA na pinag-iinteresan na kunin ng Korean Basketball League dahil nakita nila yung nilalaro nito dito sa PBA. Ang tinutukoy daw dyan ay ito si Calvin Oftana na siyempre dahil ito 6'7", may 3-point shot, may perimeter game. Kaya nga ito'y gustong kunin daw ng ibang mga teams pero ito'y may contract dito sa TNT so hindi siya basta-basta na lamang na ma-acquire ditong lineup ng South Korea. Samantala naman, itong si Juan Gomez de Leano isa pa raw doon sa mga gustong kunin nitong mga ganyang teams pero sa tingin ko hindi naman ito magiging problema dahil syempre si Juan Gomez de Leano nag-commit na yan sa Converge FiberXS at hindi na to lilipat sa ibayong dagat. Itong Converge sigurado at very confident sila na hindi aalis si Juan Gomez de Leano. Ito namang si Calvin Oftana ganun din, may contract yan hanggang until the end of 2027 kaya hindi ito bibitawan ng TNT tropa. Pero kung hindi man mawala to si Oftana at si Juan Gomez de Leano, maliwanag pa rin na maraming mga team sa PBA ngayon, maraming mga players sa PBA pinag-iinteresan talaga ng mga iba't ibang liga. At yan ay patunay na may dekalidad pa rin yung mga players dito sa PBA. Kaya nga sa ngayon, hindi na ako magtataka kung bakit ito talaga ang pinaplano nitong gawin ng lineup nitong Converge na bigyan ng mas malaking kontrata si Juan Gomez at ang TNT ganun din ang bala kay Oftana para hindi na sila umalis dito sa PBA. Dahil syempre magiging problema talaga yan kapag hindi na nila ito ginawa. Kaya yan ngayon ang magiging issue dito sa lineup na yan. Kaya tignan natin kung ano magagawang pagbabago ngayon dito ng PBA para mapigilan yung mga top players nila na umalis na. Dahil syempre magiging malaking issue talaga yan kapag yung mga top players ng liga ay nagdesisyon na magpunta sa ibayong dagat. At syempre, mababawasan yung talent pool dito. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Dexter Domer, Jonel Alagon, pati na rin si Malyari Mascariñas, si Anthony Alon, si Monty Guzman, si RG Bueno, si Michael D, Joseph Pineda, si Katsakino Dukusin, Donel Santiago, John at ang iba pa.